So ito si Ana Malindugoy, isang China paid asset or spy na yung kanyang think tank sa Pilipinas ay pinupuntahan ng China. Alam na natin yan, na-booking na sila. Pero yung post niyang ito nakakatawa at nakakabahala, di ba? Referring herself in the third person pa. Sharing, analyst from the Philippines warns that the Japanese Prime Minister's erroneous statements regarding etc. etc. Analyst from the Philippines daw? Ba't di mo lang sabihin, ikaw yun, Ana Malindugoy? Diba? Kapal na mukha. Tapos, ito, yan. ChinaDaily.com, isa sa pinaka-notorious na propaganda machine ng China. At talaga, taga-Philippines ka ba? Okay? Kasi when we check on your, about this account, you're using VPN. Okay? Ito, para sa mga DDS na mga bobo at siraulo na kumukontra sa akin tungkol sa claim ko na nandito lang sa Pilipinas ang nagpo-post sa accounts ni Zaldico. Ito yun, oh. Anong itsura pag VPN? Ito yun. Itong itsura pag VPN. Nag-VPN ang isang user sa X. Oh, nakalagay dito, one of our partners has indicated that this account may have used a proxy such as a VPN. May nakalagay. Nadi-detect po ng X yan kung naka-VPN ang isang tao. Bakit? Kasi nakalagay dito Singapore daw. Pero sa totoo, nasa China si Ana Malindugoy kasi isa siyang Chinese asset. Okay? China paid asset at nakalagay dito connected via China Android app. Di ba? So, yan. Pero punta ulit tayo sa kanyang post na nakakatawa. Nag-comment na ako dito sa kanyang post dito. May mga comment na ako yan, oh. Yan, China Daily, your China paid hack. Super bobo. Napaka-bobo tong babaeng to na professor daw. Saan siya nagtuturo? Saan ka nagtuturo, Ana Malindugoy, kung totoong professor ka? Isa ka lang bisakol na walang alam, eh, no? Mali-mali pa yung English mo, pa-English ka pa, eh. So, pakinggan natin yung sinasabi niya. Kasi parang, she's referring to herself. Sa totoo lang. O, binabanatan niya ngayon ang Japan. So may bagong kaaway ngayon ang mga DD shit. Kasi ang kaaway ngayon ng China at ng mga China paid vloggers nila sa Pinas, kagaya nitong Ana Malindugoy na isang China paid asset, okay, ay Japan. Japan ngayon ang bago nilang kaaway. So ito, Taiwan has nothing to do with Japan. I have my impression. And also China. Diba? Naalala ko yung debate ko sa mga DD shit last year, na sinabi ko Taiwan is independent. Galit na galit sila sa akin. Galit na galit sila, mali daw ako. Okay? E di kayo na ang taga China. Okay? Sabihin nyo yan sa mga taga Taiwan. Na hindi sila independent. Kasi nga, nung panahon kasi ni Digong, probinsya nga tayo ng China, di ba? And ito yung nakakatawa dito sa pinagsasabi ni Ana Malindugoy. She's talking about yung independence daw. Diba? Nang, ewan ko, kabubuhan yung pinagsasabi nito. The statement. Tapos yung background pa. Nilagyan pa ng China Daily ng very emotional background. Coming from the new PM of Japan, and it's a very provocative kind of statement because if you talk about Taiwan issue, we know already, and the international community know, even and the international community knows. May S po doon. Ana Malindugoy, basic grammar. Bobo. The UN Charter of the United Nations, or the United Nations Charter, also states that countries... So, you're invoking the UN Charter if it benefits your China motherland? Ganun ba yun? Ana Malindugoy? Should never interfere in the... So, what is China doing in the Philippines? Hindi ba sila nag-interfere? Mayroon bang self-reflection o self-awareness itong babaeng to na boba? Mayroon ba? Sovereign internal affairs of other countries. Because... sovereign internal affairs of other countries like the Philippines. Mayroon bang self-reflection itong babaeng to? Nagtataka ako kung may utak ba itong mga to? Ako, medyo ako sa kanya, medyo... okay ako sa kanya kasi nga binabayaran siya at least, diba? May mga ibang DDS naman nabayaran, pero yung mga karaniwang DDS hindi naaambunan ng China, hindi sila nababayaran kagaya nito at yung mga ibang mga nag-training sa China ng mga DD shit. Wala naman silang pakinabang pero todo tanggol sila sa China, no? At talagang traidor pa sila sa Pinas.
We have what you call non-interference clause in the UN Charter. Tell that to your motherland, China, non-interference clause. So that kind of statement is uncalled for. It's very provocative as far as China is concerned. So what if, ang tanong ngayon, what if there's an agreement between Taiwan and Japan? Diba? Kasi unang-una, alam natin na Taiwan is independent. Kahit anong sabihin ng China, it is independent. It has its own government. Kompleto. Taiwan's independence is recognized by other countries. Pero, kunti nga lang, sabi nila kasi 11 nga lang do yung count as of this moment. Pero bakit kunti lang? Kasi may pressure galing Beijing. Pinipressure ng Beijing ang mga countries na nagre-recognize sa independence ng Taiwan. Kagaya ng incentives, trade deals, threats. Tinithreaten po ng China ang mga bansa na nagre-recognize ng independence ng Taiwan. At hindi lang bansa kundi Hollywood din. Yung case ng Barbie movie, di ba? Na gustong i-ban ng China yung movie at iba ng mga Hollywood movies na nagre-recognize sa Taiwan's independence. Now, I'm trying to establish this kasi nga sinasabi nito na yung sovereignty. So what if Taiwan has negotiations with Japan? Eh, di ba? Kasama yan sa sovereign function ng isang bansa na makipagkaalyado sa isang bansa. So they have actually this pact, trade pacts, at sabi rin ng Taiwan, very moved daw ang Taiwan president ba to? Yeah. Sa Japanese Prime Minister support. Premier pala yung nagsabi. 'Di ba? So, they have all the right. Both countries have all the right to have negotiations, partnership, at walang pakialam dyan ang China. Walang pakialam ang Taiwan sa feelings ng China. 'Di ba? Kasi kahit anong sabihin ng China, Taiwan is independent. Mas mayaman pa siya sa ibang mga totoong bansa na sinasabi nila. Kagaya ng sinasabi ng mga DD shit. Mas mayaman pa ang Taiwan sa Pilipinas. Di ba? Na isang independent daw, pero naging dependent ang naging probinsya ng China sa panahon ni Dugong Yo. And even as far as regional countries in Asia Pacific are concerned, in the very first place, you're a new people. Tingnan nyo, may splice. Kasi nga sabi ko dito, pura karong grammar, pa English ka pa. Sabi ko, professor ba to? Saan ba to nagtuturo? Apart from the fact that napaka-BO yung so-called analysis niya, ang daming, di ba, karong grammar. PM, why would you shake the boat? And why would you provoke? Anong shake the boat ang pinagsasabi mo? Sino yung boat? Ana Malindugoy. Taga-China ka na nga talaga no? Iba talaga nagagawa ng pera no? What boat are you talking about and referring to? China, for what purposes? But I think one thing that... What purposes daw? Pakialam mo ba sa purpose ng Japan at Taiwan? Have to remember, if you look at the background of the new Prime Minister of Japan, Takaishi, she is like what you call ultra-nationalist. Okay, may problema siya sa pagiging ultra-nationalist. Ano ba ang China? Kung ang Japan's Prime Minister is ultra-nationalist, what do you call Xi Jinping? Siguro ultra-nationalist. Ano bang definition ng nationalism or pagiging nationalist, diba? Yan ang China. The Chinese government as a whole. Kasi nga, communism, nandiyan na, pagiging nationalist and all that shit. Meaning, in that sense, she's catering, when she said that kind of statement, I think she was catering to the domestic audience. Siyempre, yun yung kanyang constituents. Ana Malindugoy, ikaw kasi, constituent ka ng China. Kaya ganyan ka mag-isip. Bobo ka. Like I'm a strong PM that I will protect the country. But the thing here is, Taiwan has nothing to do with Japan. Everyone in the region was shocked. Masama bang magmalasakit ka sa isang bansa na inaapi ng China? Kasi lahat kasi ng sasabihin mo, either positive or super support talaga sa Taiwan, ay mamaliin yan ng China. Yung Hollywood movie pa nga lang, di ba? Sinasabi ko, yung Barbie, mayroon lang isang map na nakalagay doon. Big deal na sa kanila. Ganun sila ka-sensitive pagdating sa Taiwan. Kaya, when you say positive, if you're a government, for example, when you say anything positive about
Taiwan na parang hindi mo dinediretso eh. Hindi mo dinediretso. You talk about their resilience, kumbaga, mali na yan sa China. And China is gonna punish you for that if you're a government that says those kinds of things about Taiwan. Ganyan sila ka-possessive sa Taiwan. Was shocked, and I was like, what is wrong with her? That was really... What is wrong with you, Ana Malindugoy? Bobo ka na nga, sira ulo ka pa, bayaran ka pa, di ba? Impression when Kapal na mukha mo. I saw her delivering that kind of speech. You know, you are compromising not just the status of... She is the Prime Minister of Japan. She can say anything. Eh, ikaw naman, anong pakialam mo? Isa ka lang na bayarang analyst ko, no? Professor daw. Of the Taiwan issue. But even then, you're playing fire with regional dynamics and geopolitics. Oh. So, ang sinasabi mo, ang translation dyan, you're trying to poke the bear, which is China. Yun yung sinasabi mo eh, na nagbabayad sa akin, binabayaran ako. Huwag mo kalabanin ang aking amo. Yun yung sinasabi mo. Okay? Yun lang yun. Because you put the global south and regional countries in a very... No! What global are you talking about? Pinagsasabi nito. Dinamay pa yung iba't ibang bansa na kaaway ng China. Di ba? Gaga eh, no? Halos lahat ng bansa dito sa Southeast Asian region at sa Asia galit sa China. Yung iba, hindi lang nila masabi. Di ba? Pero galit sa China. Pinagsasabi mo. Difficult position with that provocative statement. Analyst daw ito. Analyst ka ba talaga? O sira ulo ko lang?